Come on, palakpakan po muli natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. Batiin mo ngayong katabi mo ng good evening ngayong gabing ito, sa kaliwa, sa kanan. Batiin po natin ng good evening. So magandang gabi po. Sino po may magandang gabi? Praise the Lord. So habang tandaan po natin that every day the Lord is good. Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. At araw-araw po, ang dami po nating bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Sino honestly sa inyo, ngayong gabing ito, kapag pinalista ko po kayo ng 3 bagay, o isa na lang muna, pagkaraan ng 3 segundo, kailangan masagot mo. Sino po sa inyo dito, honestly, may maipagpapasalamat kay Lord ngayong araw na ito? So marami po tayong pagpapala na tinanggap sa Panginoon, maraming mga corrections, maraming pag-aayos na tinanggap sa Panginoon. I pray, ngayong gabing ito, mapuno po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. This is a celebration for the goodness of the Lord. This night is a night of celebration for the goodness of God. This is not a funeral service. Amen po ba? Hindi ito funeral service, kaya celebrate po tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. So before that, nais ko po munang i-announce sa inyo yung Career Symposium po na gaganapin sa April 16, Saturday, 9 a.m. hanggang 12 noon. Yung Career Symposium para po sa mga walang trabaho, nahihirapan magtrabaho, o kaya hindi alam kung anong gagawing trabaho. Para po sa atin ito, kapag may gusto po kayong isend, kahit na youth, kahit na may edad na po, basta yung career mismatch, tingin ninyo, hindi nagmamatch yung career ko sa akin. So, punta po tayo dito. Mura lang po bayad nito, 500 lang po. Kaya para naman sa career natin, joke lang po, 50 lang po yun. 50 pesos lang po yan. So, kahit nabayaran mo ng 500 yan, para naman sa career mo, okay na rin yun. Mas maganda, mas napakaganda po nito yung mga magsasalita po sa atin dito, napaka-husay, hindi na po sila tatanggap ng malaking love gift dito para sa seminar na ito. Tutulungan nila tayo para i-guide nila tayo para sa ating mas magandang career. So yun po, Career Symposium, lagay na po natin sa ating mga kalendaryo, April 16, Saturday, 9 hanggang 12 noon. So, again, napapasalamat tayo sa Panginoon. Patuloy niyo po palang ipag-pray yung ating pong renovation sa labas. If the Lord is speaking to you, bigay mo na yung mga bagay na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Kailangan pa po natin ng 200,000 para dito sa renovation sa labas. At naniniwala ako kapag kinausap ka ng Panginoon, talagang kapag sumunod ka may pagpapala. Every time you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Pag sinabi sa iyo, anak, bigay mo na yung 500,000 na yan. Ibigay mo na yun, kapatid. Okay? Bakit, kapatid? Kasi ibig sabihin, baka may 5 milyon na ibibigay sa'yo, kaya lang yung 500,000 hindi mo na ibigay. Tandaan natin, money is a test. Ang pera, matandaan po natin sa Lord ang lahat ng bagay. Every time na magsasalita sa'yo si Lord, do not harden your heart. Tiyak po yan, may pagpapala na galing sa Panginoon. So yun po mga kapatid na pinagpipray natin na maiayos po natin ito at bibili pa po kasi tayo ng mga aircon. Kunti magpapalit po tayo, yung iba i-donate siguro natin. Yung aircon natin, papalit tayo ng mga bago para mas malamig. Tapos yung mga rooms po ng yung kids ministry po natin, papaayos natin sila para mas naka-aircon po siya. Yung mga bata po. So patuloy niyo pong panalangin yun, yung expansion at yung mga satellite churches po natin, yung mga daughter churches po natin na mga sisimulan pa at mga existing, patuloy po natin ipanalangin. Maganda po ang growth nito. Yung sa Araneta po natin, I think lilipat po sila ng mas magandang lugar. Mas maganda pa yata dito, yung lilipatan nila. So naayos po namin yon. Nila Pastor Edward, doon naman po sa Laguna. Maganda po, matindi yung growth na ginagawa ng Panginoon dun sa church na yon. At kinokopyahan na rin po siya ng mga tao, ng mga pastors dun sa Laguna. At dalahin ko nga po, mga kapatid, patuloy natin isama sa ating mga panalangin ito. Tayo rin po nagpapasalamat sa Panginoon. I think nakabili na tayo ng ilang mga equipment natin, yung camera natin. Maglalagay po tayo na mas marami pang camera, pati dito. Para pati yung natutulog, kitang-kita, okay? Every Sunday, para naman Okay, so pagtuloy pa natin pag-pray, maganda po yung kaya minsan, dahil po yung audio po natin, yung video natin, inaayos po natin siya para po mas maganda yung gawain. Kaya dapat, po tayong lahat, nagpa-participate tayo dito, saka less distraction po tayo para mas maganda po yung ating kuha. Kasi may mga kapatiran po, may mga ibang tao, may mga ibang churches na nanunood po sa atin dito po sa ating, yung naka-video po dito. Papanoorin nila tayo at
nagiging pagpapala rin tayo sa iba't ibang parte ng mundo. So, praise the Lord. Sino na po sa inyo excited sa gabing ito? Magsabi nga po ng Amen. Amen. Praise God. Welcome po sa ating second topic of our new series entitled Wisdom. How do I stop making dumb decisions? May mga wrong decisions tayo sa buhay na pwede nating ayusin, but may mga wrong decisions na hindi na pwedeng ayusin. Ulitin ko po. May mga wrong decisions tayo sa buhay na pwede pa nating ayusin. Pwede pang makabawi, pero may mga wrong decisions na hindi na pwedeng ayusin. Ang mahirap, yung ripple effect ng mga wrong or foolish decisions natin. Alam niyo po ibig sabihin ng ripple effect? Yung naglagay ka ng inyong tubig, binagsak mo kaya isang bagay, binagsak mo dun sa tubig, tapos may bilog-bilog na gumanon. Yun po yung ripple effect. Ibig sabihin yung epekto nito, yung mga magiging epekto pa nito sa ibang tao. Buti sana kung tayo lang ang maaapektuhan, kaya lang ang maaapektuhan ibang tao rin eh. Kaya madalas ko pong sabihin, kung gagawa ka rin lang ng kalokohan, isipin mo, sino maaapektuhan nito? Buti sana kung ikaw lang ang maaapektuhan nito. For example, yung pagdodroga mo, ikaw lang ba maaapektuhan yan? Baka pati pamilya mo. Pag nakulong ka, imposible namang hindi sila mag-alala sa atin. Kapag ikaw ay nakadisgrasya ng isang tao, buti sana kung ikaw lang maaapektuhan, ibang tao rin ay maaapektuhan. Yung ripple effect eh. Apektado ang pamilya, apektado ang buhay natin, maging apektado ang ibang tao, apektado ang ating bansa. Kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, tandaan natin, may maaapektuhan dito. Ito yung, minsan may mga bababago, kaya lang ang tindi ng epekto sa iba. Kaya nga minsan kapag may mga nagtatanong sa akin, paano ako magbabago, isa sa sinasabi ko na practical na kapamaraanan, isipin mo ano nagiging epekto nito sa buhay mo, pati sa ibang tao. Buti sana kung tayo lang ang tatamaan nito. Kaya lang yung sarili nating pagpapasya, yung sarili natin na mga desisyon na hindi magaganda, most of the time, naaapektuhan ng iba. Ganun din naman pag pinagpapala ka, naaapektuhan ng iba. Amen po ba? Sino po dito kapag pinagpala ka, tiyak maaapektuhan ng ibang tao? Sino po dito kapag nabibless ka, naaapektuhan yung iba? Nasisharean mo ng pagpapala ng Panginoon. Meron po ba dito na dalangin mo, sabi, Lord, pagpalain mo ako para maapektuhan yung pamilya ko, yung ibang tao, yung katabi ko? Honestly. So, dapat kapag tayo pinagpapala, may yun ang tunay na pagpapala. Dapat may naaapektuhan na ibang tao. Ganon din naman sa mga wrong decisions natin sa buhay. At alam nyo po, remember, madaming mabibigat na pagkakamali na preventable naman. May mga mabibigat tayong pagkakamali na kung saan pwedeng hindi na mangyari ito, na pwedeng i-prevent naman natin. May mga foolish decisions ang isang tao na kung saan hindi na pwedeng hindi na mangyari sa kanya eh. Na kung saan pwede namang ma-prevent ito. So tonight, how do I stop making dumb decisions? How do I stop foolish decisions na kung saan maaapektuhan ang buhay ko at maaapektuhan ng ibang tao? Paano ito mahihinto? Paano ko maaayos yung mga desisyon ko sa buhay? Paano ko maiiwasan ang mga malalaking trahedya na pwede o posibleng mangyari sa buhay ko, sa pamamagitan ng mga maling desisyon? Matitinding trahedya na pwedeng mangyari, pwede palang maiwasan. Pwede nating ma-prevent ito. So tonight, I want you to open your Bible with me. Are you ready? Lahat po ng ready dito, magsabi nga po ng Amen. Come on, palakpakan nga po natin si Lord ngayong gabing ito. Praise God. So open your Bible with me, yung mga ready po, in Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verses 5 through 8. Proverbs chapter 3, verses 5 through 8. Actually, pwede kong ituloy yan hanggang 9, hanggang 10, kasi yun po yung context niya. Kaya lang yung verses 9 and 10, na-preach ko na po yan noong nakaraan, yung honor the Lord. Yung honor the Lord with your wealth, nakalagay po doon. So one of the best teaching about giving, about prosperity, yung nasa verses 9 and 10. Narinig nyo na po ba yung honor the Lord? Yung binanggit ko noong nakaraan, honor the Lord with your wealth. Ibig sabihin po ng honor dun sa Hebrew ay weight. Kapag in-honor mo lang sa Panginoon, nagbibigay ka ng weight. Ibig sabihin, pag nagbibigay ka dapat sa Panginoon, dapat may dating, may bigat yung binibigay. Hindi po ibig sabihin barya. Okay, bibigatan natin. Pag sinabing honor, may bigat, may dating. Kasi kung nasa saan ang bigat, nandun yung momentum. Kapag may bigat yung giving natin, yung momentum ng blessing, tuloy-tuloy sa atin. Sino na po dito sa inyo nakapagbigay ka na yung may bigat? Yung may bigat na?
Okay, hindi yung puro barya na nabigay natin, Pastor, grabe, bigat. Ang lakas ng bagsak. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Dapat yung may bigat. Kasi kung nasan yung bigat, nandoon yung momentum. Recently po, nakapagbigay na po ako ang bigat. Yung naibigay ko po, pwedeng pambili ng sasakyan. Pwedeng pambili ng sasakyan. Ang bigat. Yung pagbibigyan ko, parang ayaw kong tignan eh. Kapag parang ang hirap i-release. Magano, kaya lang kapatid, I need to honor God. Alam ko kay Lord lahat ng bagay, pati ang perang ito kay Lord, hindi ko i-withhold ito. Kaya nung naibigay ko po mga kapatid, pambihira, doon po ako nakabili ng sasakyan. Doon po ako nakabili ng sasakyan, doon ako nakapag-close ng iba't ibang, alam niyo po, yung mga iba't ibang speaking engagements ko. Ngayon, halos di po ako magkanda o gaga, yung iban, di ko na lang nakikita, yung text sa akin, tapos na pala. Kala siguro nang i-snap ka, ganoon, kasi minsan di ko na siya nakikita. At dito po ako naka-receive ng mga love gift na sinabi ko nga po sa inyo sa labas, ang kinukuha po natin, i-edit mo to Joke lang. Humigit kumulang, basta yon. Okay, hindi joke lang. 25,000 per hour po yung nakukuha natin, lalo na sa labas. Pero kapag sa mga simbahan, of course. Pero may mga simbahan na mas generous pa kaysa sa mundo. Mas generous pa kaysa sa mundo. So yun po, hindi naman mangyayari yun without that. Without that giving. Kasi kailangan may honor. Pag nilagyan mo ng honor si Lord, in-honor mo si Lord sa pamamagitan ng wealth mo, yung daloy ng blessing, tuloy-tuloy sa buhay mo. Tuloy-tuloy. Actually, buwan-buwan po, may mga malalaking speaking engagements po ako na kung saan malaki nagiging tulong po sa akin. Kung winidhold ko yung bagay na yun, wala ako na ngayon. Hindi ko mararanasan yung mga pagpapala ng Panginoon. Honor the Lord. Yun po yung verses 9 hanggang 10. Every time you give, honor the Lord. Huwag kang matatakot kung ano ang mawawala sa'yo, kung magkano ang mawawala sa'yo. Maging excited ka every time you give. Kung magkano pa ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Nang sa gayon, mas nagiging generous giver po tayo. So yun po yung verses 9 and 10. Kaya lang, ang bigat din nito, yung verses 5 hanggang 7, hanggang 8. Actually, the greatest wisdom which ever told. Yung matinding wisdom na nabanggit na halos nandito po, mga kapatid, sa verses 5, 6, 7, and 8. Ang laki po ng maitutulong nito kung paano po tayo makakaiwas sa mga matitinding trahedya na pwedeng mangyari sa ating buhay. How do I stop making dumb decisions? Okay, Proverbs chapter 3, verses 5 through 8. Basahin po natin. Basahin ko po sa The Message version. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, wherever you go. Everything you do, wherever you go. He's the one who will keep you on track. He's the one who will keep you on track. So this, sabi sa verse 7, don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Basahin ko naman po sa New Living Translation. Ganito niya naman ito translate. Yung sa Hebrew. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. So ngayong gabing ito, join me in our message tonight entitled Wisdom Part 2. How do I stop making dumb decision? Paano ako hihinto sa mga maling desisyon ko sa buhay, yung mga series of decisions na kung saan hindi masyadong napag-isipan, hindi masyadong naipanalangin. O kaya, akala ko tama, yun pala mali. Paano ako makakaiwas sa mga posibleng trahedya na dumating sa buhay ko dahil sa resulta ng mga maling desisyon na nagawa ko? At ngayong gabing ito, kapatid, believe me, the Lord will really bless you. He will teach us tonight one of the greatest wisdom na naituro sa Bible. Sino na po ready dito magsabi po ng malakas na amen? Amen. Verse 5. Trust the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding.
Trust the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Sabi po sa God's Word Translation. So number 1, para makaiwas po tayo dun sa mga dumb or foolish decisions sa buhay, sa mga matitinding trahedya, resulta ng mga maling pagkakamali na maling desisyon natin sa buhay. Number 1 is trust the Lord. Sabi nga po natin, trust the Lord. Tiwala sa Panginoon. Marami na pong nawasak dahil sa kakulangan ng tiwala. Napaka-importante po yung word na trust. Napaka-importante po yung word na tiwala. In verse 5, ang ibig sabihin po kasi ng word na trust dito is to lie helpless face down. Ito po yung literal na Hebrew word, to lie helpless face down. It pictures a servant waiting for the master's command in readiness to obey. Ibig sabihin po, dati po kasi yung mga servants, nakayuko lang yan. Hihintayin, pagdating ng master, nakayuko yan, na halos nakasubsob yung ulo. Doon sa lupa, yung iba naman, yukong-yuko, at hihintayin na lang, abot mo yung tsinelas ko, punta ka dito, gawin mo to, talon ka sa bangin, gano'n na lang hinihintay nila. Yun po yung mga slaves dati. Kumbaga, they are helpless, wala silang ibang gagawin, kundi sumunod lamang. Katulad din po ng isang soldier na nagapi, o kaya nabihag, na kung saan, dahil wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa nakabihag sa kanya. Susundin niya na lang, yung wala kang magawa. Meron naman, kaya lang, nakataya ang buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng trust dito. Therefore, trust means total surrender. Sabihin nga po natin, total surrender. Ang ibig sabihin pala ng trust in the Lord, total surrender to God. Question, sumuko ka na ba kay Lord? Sumuko ka na ba kay Lord? O ipinagpipilitan pa rin natin yung gusto natin? Lord, siya na, bahala ka, basta siya. Oo. Ibig sabihin, hindi ka sumusuko. Kapag pinagpipilitan pa rin natin until now, yung gusto natin at hindi yung gusto niya, kapatid, believe me, you are not trusting God. Dahil para sa'yo, mas pogi siya. Lord, bibigay mo na naman sa akin, pangit na naman. Hindi na naman okay. O, ibig sabihin, you're not really trusting God. Pag sinabi ng Panginoon, tigil mo yan. Pag sinabi ni Lord, go, ang tanong, sumuko ka na ba kay Lord? Isinuko mo na ba yung mga maling bagay na kung saan ayaw ni Lord sa buhay mo? Yung mga pangarap o gusto nating gawin na kung saan ayaw ni Lord. Your answer will determine whether or not you trust God. Sumuko na ba talaga ako kay Lord? Kapag hindi pa, you're not really trusting God. At tandaan po natin ang epekto kapag hindi nagtitiwala sa Lord. Sino po dito naniniwala mas marunong si Lord sa Kanya? O bakit natin pagpipilitan? Marunong pala si Lord sa atin. Ang problema dito, okay sana kung yung past ang pinag-uusapan natin at present kasi alam mo yan. Kaya lang maraming nagkakamali dahil nga sa mga maling desisyon na hindi pa nangyayari. Lalo na may kinalaman sa future. Kaya nga, one of the greatest fears sa mundo ay fear of the unknown. Ibig sabihin yung mga hindi pa natin alam. Ang problema, madalas magkakamali talaga tayo kasi we've not been there. Wala ka pa doon sa sitwasyon na yon, wala pa tayo bukas. Nandito pa lang tayo ngayon. Naunawaan po natin, kaya lang, ang kagandahan dito, kapag kay Lord ka nagtiwala, tandaan po natin, alam ni Lord ang nakalipas, alam ni Lord ang ngayon, at alam ni Lord kung ano ang mangyayari bukas. So, ibig sabihin, kapag pinagkatiwala mo sa Kanya, yung future mo, yung dream mo, ibig sabihin, naniniwala ka na kaya kang i-guide ng Panginoon. So, you have to trust God. Empty bat na yata ito Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po natin, trust the Lord. Tanongin mo mga katabi mo, sumuko ka na ba kay Lord? Sumuko ka na ba? Isinuko mo na ba yung bagay na yan sa Panginoon o hindi pa? Kapatid, yung matagal mo na kapatid na kinakikiligan na yan, na ayaw naman ni Lord, isuko mo na yan. Mahirap kalaban si Lord. Hanggat hindi tayo sumusuko na ikipagtalo tayo sa Panginoon, maniwala ka, hindi ka mananalo kay Lord. Hindi tayo mananalo kay Lord. Ilang beses ko na pong sinubukan na makipaglaban kay Lord.
At ang mabigat, ang masakit nito, pag inalaw ni Lord, yung kapipilit natin. Ang tawag ng permissive will. Pag inalaw niya, sasabihin ni Lord, bahala ka dyan. Dahil mapilit ka. Pwede sa atin sabihin ng Panginoon. Napaka-importante ang pagsuko sa Panginoon dahil alam pala ng Panginoon. Sa makatuwid, pag sumuko ka na kay Lord, yun po ang ibig sabihin na nagtitiwala ka na sa Kanya. Ibig sabihin pala ng pagsuko kay Lord ay pagtitiwala sa Kanya. Kapag ikaw ay sumuko na, Lord, suko na ako, Lord. Naniniwala ko, alam mo ginagawa mo, Panginoon. Lord, give up ko na, isusuko ko na to, Panginoon. Dahil alam mo ginagawa mo. Panginoon. Isa sa pinakamatinding meaning ng trust ay makikita sa original language in Hebrew. Ang ibig sabihin po ng trust dito ay bautak. Pero sa kapag Hebrew, batak talaga yan. Okay, hindi po batak ng shabu. Okay, ng droga, hindi yon. Batak. CH po yung dulo. Pero ang pronunciation po niya ay bautak. Ibig sabihin po nun is to hide for refuge. Ibig sabihin, ikaw ay nagtatago. Ikaw nagiging tanggulan natin ng Panginoon. Yung refuge po kasi meron sa Israel dati. Refuge. Doon po sila pumapasok kapag may gera, kapag may hindi magandang sitwasyon. Yun po yung refuge. Ibig sabihin, yun yung place of security. Yun yung place of security. Dapat pala si Lord ang ating tanggulan. Refuge is a place of security. Dapat ang security mo ay si Lord at hindi kung sino man at ano man. Now the question is, are you secured with God? Tayo po ba talaga ay secured sa Panginoon? Do you believe that you are in good hand? Not just in Metro Bank, but with God's hand? Naniniwala ka ba, kapatid, na secure ka kay Lord? Kapag pag alam mo na secure, si Lord ang security mo, pambihira, hindi ka na mai-insecure. Ang mga tao na si Lord ang security, hindi na mai-insecure. Bakit ganito siya? Ako ganito. Bakit di naman siya believer, pero siya pinagpala, ako hindi. Naniniwala ka ba na mas marunong si Lord? Alam ni Lord ang ginagawa niya. At hindi mo alam ano ang pwedeng mangyari sa kanya dahil sa kalokohan na pinaggagawa niya. Naunawaan po natin, if you are really secured with God, madaling magbigay if you are secured with the Lord. Kasi alam niya ang ginagawa niya. Kapatid, na kay Lord ba ang security natin? Nasaan ba ang security natin? Nasa tao? Nasa ibang bagay? O na kay Lord? So, are you secured with God? If your answer is yes, you are wise. Sabi po sa New Living Translation, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Remember this church that marami nang sumablay at bumagsak dahil sumandal lamang sa sariling pagkaunawa. Marami na pong sumablay at bumagsak dahil sumandal sa sariling pagkaunawa. Your own understanding. Huwag ka daw magdidepend sa sarili mong pagkaunawa. Alam niyo po ba kahit sa pagbabasa ng Bible, hindi pwedeng sariling pagkaunawa? Basta, pastor, ito sarili kong pagkaunawa. Hindi po pwede yun. Lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko sa Bible School, kapag nagbabasa ng Bible, umiintindi ng Bible, hindi sarili mong pagkaunawa. Pag sarili mong pagkaunawa, ano yun? Man's word o God's word? Man's word yun, kasi sarili mong pagkaunawa eh. Kaya sa Bible School, ang tawag po natin dyan ay exegesis. Ibig sabihin, hindi yung sarili mong pagkaunawa, kundi ano yung word ni Lord sa'yo. Kailangan yun yung lumabas. Hindi man's word, kundi God's word ang lumabas. Kaya nga po may pamamaraan paano mapapalabas yung God's word at hindi man's word. Pag sariling pagkaunawa, word mo yun, hindi God's word yun. Kasi sarili mong pagkaunawa. Sino po nauunawaan ako dito? Sarili mo nga na pagkaunawa Kaya kailangan God's word ang lumabas. Ang masabi dito, pag sariling pagkaunawa, delikado yun. Delikado yun. Kaya nga po sa kanta, nakaraan po, kahapon po, nagkaroon tayo ng isang seminar dito about discipleship revolution. Grabe po yung nangyari na seminar na yon. Grabe, isang revolusyon talaga ang nangyari. Kaya po nagdesisyon yung iba, sabi nila, Pastor, mag-part 2 tayo para dito. At pagkatapos po nung seminar na yon, kahapon yung discipleship revolution dito, ang dami pong nag-email sa akin, ang daming nag-text kasi nakita dun sa mga Facebook, sa amin din, Pastor, gawin mo to. Gawin mo to dito sa probinsyang ito, pati yung mga kaibigan ko sa ibang bansa. Yung isa kong kaibigan sa Africa, ura-urada naman. Para naman Quiapo lang yan pupuntahan ko. Sabi ko, sa Africa yan.
Sabi, magkano ba pamasahe dyan? $1,500. Hello. Sabi, para namang, hindi naman ano yan. Hindi naman Quiapo, Cubao lang yan. O hindi SM yung pupunta natin. Pagpalalangin po natin, napakaganda nun. At kahapon po, mga kapatid, napaka-importante yung pinag-usapan namin dito. Kasi minsan yung sarili, sabi ko, kapag ikaw ay nagdidesisyon sa sarili mo lamang, o kaya gumawa ka ng mga bagay sa sarili mo lamang na pagkaunawa, sarili mong kaalaman, dyan nagkakaroon ng matinding trahedya sa buhay ng isang tao. Isang tragic o kaya pinakamatinding epekto o kaya nakakatakot na kanta sa buong mundo. Alam niyo po ba kung ano? I did it my way. And now, the end is near. I did it my... Pagtapos nilang kantahin yun, yung iba binabaril, boom, pangit ang boses mo. Mas maganda pa boses ko sa'yo, nagpapatayan sila. Pinakadelikado, maraming namatay na kanta. Research nyo po. Grabe. Ang dami na pong namatay. Pinakamatinding trahedya na nangyari sa kasaysayan ng kantahan, kapatid, I did it my way. Likewise, ganun din naman sa buhay. Gusto mo ng trahedya? Do things on your own way. Kung gusto natin na matinding trahedya sa ating buhay, do things on your own way. Remember that the mother of all tragedies is trusting on understanding. Kaya sinabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him. Kung gusto po ng trahedya ng isang tao, dumepende siya sa sarili niyang pagkaunawa. Huwag po tayong didepende sa sarili nating pagkaunawa. Bakit po? Limitado ang pagkaunawa ng tao. At ang Panginoon, ang pagkaunawa niya ay very perfect. For example, sabi dito, do not depend on your own understanding. Huwag yung I did it my way. I-delete mo na yan. Huwag mo nang gawing team song yan. Okay? Kung meron pa po sa inyo, may team song na ganyan ngayon, tama na po. Yan, delikado yan. Delikado yan. Do not depend on your own understanding. For example, mukha namang okay. O, yan na naman. Mukha na namang okay. Mukha namang mabait, pastor. Mukha namang seryoso, eh. Tignan mo seryoso, oh. Mukha namang responsable. Pag mukha naman, pastor, mukha namang tao. Kapatid, tigil na natin yung mga mukha-mukha na yan. Mamaya dulo niya, mukha mo. Pastor, mukha namang okay. Mukha ngang anghel eh. Pastor, mukha naman. Kapatid, the Bible says, do not depend, do not rely, do not lean or lean not on your own understanding. Huwag daw didepende sa sarili mong pagkaunawa. Do not depend, do not rely, lean not. Sabi ng Bible, lean not. Huwag ka daw sasandal sa sarili mong kaalaman. Sino dito nagoyo na ng mukha naman? Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw ba yun? Mukha namang original eh. Mukha namang matibay. Tibay ka dyan. Pag sukat mo pa lang, tanggal na botones eh. Mukha namang original eh. Wabi, pastor siya ng pinakamabait. Sa tingin ko sa tingin ko. Sa tingin ko, perfect na siya. Grabe. Do not depend on your own understanding. Sabi sa the Message version, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Don't try to figure out. Ito. Mukhang okay to. Sa palagay ko, okay to eh. Pag puro ganon, kapatid, ang ginawa natin, sasablay tayo. Anong gagawin natin? Kapatid, sa Diyos ka sumandal. Ganon kasimple. Sandalan mo si Lord. Ibig sabihin ng depend is sumandal sa Panginoon. Sa Diyos ka sumandal. Bakit, mga kapatid? At wag kung kani-kanino, kasi kapag sandal ka ng sandal kung kani-kanino, hindi ka lalago. Pag sandal tayo ng sandal kung kani-kanino, hindi tayo lalago, hindi tayo titibay, madalas magtatampo pa tayo. Magiging matatampuhin tayo. Kasi yung sinasandalan mo, limitado siya. Sumasablay. Pag sumablay sinasandalan mo, magagalit ka. Ba't di ka nagluto? Ang tanda-tanda mo na, kapatid. 40 anyos ka na, nagpapaluto ka pa sa nanay mo. Hirap na hirap na. Ba't walang ganyan? Ba't walang ganito? Pambera, lagi ka magtatampo.
Kasi nga, limitado sila eh. Limitado ang tao, wag sandal ng sandal sa tao. Naunawaan po natin mga kapatid. Naranasan ko po, okay lang sumandal. Hindi yung, sabi ni Pastor, wag nang sumandal. Kapatid, 8 years old ka pa lang, wag ka sandal muna sa magulang. Alis na ako sa bahay namin. Hindi pwede yun. Kapag bata pa, okay sumandal. Kaya lang kapag lumalago na tayo, kapatid, hindi kasi tayo lalago eh. Habang buhay nakasandal tayo sa iba. Kaya nga sinabi, lean not. Sabi, huwag kang do not depend. But trust in the Lord with all your heart. Magtatampo tayo na magtatampo. Tanda natin, dating pa madidisappoint ka sa mga sinasandalan mo. Ikaw pa naman sandalan ka dyan ng 1 linggo. Try mong sandalan ng katabi mo hanggang matapos ang service. Hindi ka sikusikuhin yan. Nanawaan po natin, ang hirap sumandal, nakakapagod din. Amen po ba? Ang tao napapagod yan. What if nakasandal ka, bigla siya napagod? Nung nabuwal siya, kasama ka mabubuwal. Kasi nakasandal ka sa kanya. Ang masakit nito, kasi sumandal ka sa isang limitadong tao. Kaya ang pinakamatinding sasandalan mo, walang iba kundi si Lord. Kasi lalago ka doon. Paghabang buhay, natuto tayong sumandal sa iba, walang mangyayari sa ating buhay. Sa Lord ka sumandal. Kapatid, sa Lord ka sasandal, maniwala ka, lalago ka. Magkakaroon ng progreso ang buhay mo pag natuto ka sa Panginoon lang sumandal. Bilang isang batang pastor, isa po sa mga matitinding lessons na natutunan ko sa buhay, yung tinuro po sa akin ng aking professor na pastor. Sabi niya, Julius, kasi nga, buti na lang may ganong concern na teacher ko dati. Sabi niya ganon, Pastor Julius, huwag kang sasandal kung kani-kanino man. Huwag kang aasa sa isang kamay lamang. Sabi niya ganon sa akin. Kasi pag sinandalan mo na sinandalan yung taong yan, for example, sa isang grupo o sa simbahan, pag sumandal ka ng sumandal sa isang taong yan, maniwala ka. Pag yan nagtampo sa'yo, halimbawa, na-rebuke mo. Ba't mo ako nire-rebuke? Sinaktan mo ang puso ko. Sinaksak mo ng kutsilyo. Bakit ka nagtuturo ng ganyan? Pag kinurek mo na, binibigyan ka ng 1,000 linggo-linggo. Ay, hindi ko na kita bibigyan. Sinaktan mo ako. Ni-rebuke mo ako. Dapat di mo ko re-rebuke. Naunawa mo nga kapatid, susunod di ka na magtuturo. At kapag siya nagtampo sa'yo, wala ka nang aasahan. Kasi sumandal ka sa iisang tao. Sabi niya sa akin, Pastor Julius, sumandal ka lang sa Panginoon. Dahil kapag sa Panginoon ka sumandal, gagamit siya ng iba't ibang kamay na kung saan patunay, kapatid, na pinapatunayan nito na kay Lord nang gagaling yung blessing. Alam mo, kapag sumandal ka sa ibang tao, lagi ka may utang na loob sa tao. Pag sumandal ka. Pero kapag kay Lord ka sumandal at gagamitin ni Lord sila, tandaan natin, hindi tayo may utang na loob sa kanila. Sila may utang na loob kay Lord. Naunawaan po natin, sasandal tayo sa Panginoon. Kaya, trust God from the bottom of your heart. Why? Because all will fail. Only Jesus never fails. Lahat magfe-fail. Pero si Lord hindi magfe-fail. Sandal ka sa matibay. Sa subok na matibay, subok na matatag. At walang iba kundi si Lord po yun. Proverbs chapter 8 verse 14. Common sense and success belong to me. Insight and strength are mine. Kung kay Lord pala ang common sense sa tagumpay, di sa kanya ka sumandal. Kung kay Lord pala ang tagumpay, di sasandal ako kay Lord. Sabi niya, mine. Sabi nga po natin, mine. Sabi ni Lord dito, mine. Nasa akin. Success belong to me. Sabi niya ganon, common sense and success belong to me. Kung ang common sense, ang success, ang insight, ang strength, na kay Lord pala, di kay Lord ka sumandal, nasa Kanya pala lahat eh. Kaya ang kanta mo, nasa iyo na ang lahat. Na kay Lord nga. Kapag sinubukan mong sumandal sa iba, hindi tunay na success yun. Dahil ang tunay na success, matatagpuan mo lang pala sa Panginoon, belong to me. Ang isang mukhang tagumpay na hindi naman nakasandal sa Panginoon, hindi kay Lord nang galing, hindi tunay na tagumpay yun. Sabi ng Book of Proverbs, yung pera na kung saan hindi galing kay Lord, ikasasama mo yun. Kahit na sabihin mong napakalaki ng pera mo pero hindi kay Lord galing yan, magiging mitya yan ng buhay mo at kasiraan ng buhay mo. Common sense and success belong to me. Insight and strength are mine. Therefore, we should trust the Lord with all our heart. Do not depend on your own understanding. Sinabi dito, trust the Lord. Makakaiwas ka sa mga trahedya ng buhay. Marami na pong trahedya na nangyari sa pagsandal sa iba. Bubuwal ka, maniwala ka kapatid.
sandal kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, sumandal ka kay Lord. Sasandal. Ibig sabihin, magtitiwala tayo sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na napakalakas at napakatalino ng Lord? Ibig sabihin, naniniwala po ba tayo na kung saan alam ni Lord ang kanyang ginagawa? Kung alam pala ni Lord ang kanyang ginagawa, therefore, pwede natin siyang pagkatiwalaan. Kasi alam ni Lord, naniniwala ka that He is so powerful. He is so wise. He is so loving na alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Ngayon, kung may tiwala ka na talaga sa Panginoon, na talagang napakalakas niya, napakagaling niya, napakatalino niya, napakamakapangyarihan niya, pwede ka magtiwala sa Kanya. Kung naniniwala tayo. Pero kung hindi ka naniniwala, for example, hindi ka naniniwala na yung upuan mo kaya kang bitbitin ngayon. Hindi ka uupo dyan eh. Ay, babagsak yan, ayoko umupo. Kahit na anong pilit sa'yo ng usher, hindi ka uupo dyan. Kasi nakikita mo, babagsak eh. Alam mo nang putol yung paa, 4 dapat ang paa ng upuan. Nakita mo 3. Kasi sinabi mo, hindi, kaya ko yan. Babagsak ka. Pero dahil nakita mo 3 lang yung paa ng upuan, sabi mo, hindi ako kakargay nito. Babagsak ako doon. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala kasi putol ang paa. Naunawaan po natin? Hindi ka nagtitiwala kasi putol ang paa. Sino po dito yung bagong driver, hindi mo agad sinasakyan? Ilang taon ka ng driver? 1 oras? Hindi na. Ikaw mag-isa ka muna dyan, ha? Okay lang ako. Magko-commute na lang ako. Walang masasakyan pa. Hindi. Okay, nagpa-practice ako, tatakbo ako. Nag-exercise ako ngayon. Hindi ka uupo, hindi ka sasakay kasi wala ka pang tiwala. Kasi nga nakita mo, babangga talaga. O kaya pag upo mo sa upuan, babagsak ka. Naniniwala ka ba na si Lord kulang-kulang? Therefore, kung alam mo si Lord hindi kulang-kulang, kung alam mo si Lord kaya kang buhatin, kapatid, dumipende ka na sa Panginoon. Dahil si Lord hindi ka ibabagsak, maniwala ka kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi ka ibabagsak. Kung alam mo na magaling ang Panginoon, itodo mo na ang tiwala mo sa Kanya. Kasi alam mong kaya ni Lord. Una, trust the Lord. Pangalawa po, in verse 6. Sabi po dito sa Good News Translation, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right path. Remember the Lord. Una, trust the Lord. Pangalawa po ay remember the Lord. Sabihin nga po natin, remember the Lord. Ganda nito. Alam mo kapatid, nakatalinuhan ang pag-alaala kay Lord sa lahat ng bagay. Isang matinding wisdom kapag inalala mo si Lord sa lahat ng bagay. Remember the Lord in everything you do. Ibig sabihin po, remember the Lord in good times and in bad times. Remember the Lord when you're happy and when you're sad. Remember the Lord when you're healthy and when you're sick. Kasi sinabi dito, remember the Lord in all your ways, acknowledge Him. Sa ibang translation, remember the Lord in everything you do. Alalahanin daw natin siya. Dahil yun ang magbibigay sa'yo ng wisdom. Pag inalala mo siya. Question, naaalala mo ba si Lord kapag ikaw ay nanliligaw? Kapag ikaw ay papasok sa relationship, maraming po tao nakakalimutan na si Lord. Pag nangliligaw na, sa ibang bagay, naaalala, pagkakain, Lord, salamat po sa pagkain. Pero kapag, nakakalimutan na si Lord. Nakakalimutan, hindi na sinasama sa eksena ang Panginoon. Naaalala mo ba si Lord kapag ikaw ay nasa alanganing sitwasyon? Sinabi dito, remember the Lord in everything, sa lahat daw ng ginagawa mo, alalahanin mo ang Panginoon. In good times and in bad times. Maganda man ang sitwasyon o hindi maganda, alalahanin si Lord. Ang ganda po mga kapatid ng isang kasabihan na ito. Next slide. If you only pray when you're in trouble, you're in trouble. If you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Kapag nananalangin ka lang daw, kapag ikaw ay nasa trouble, you're in trouble. Minsan kasi, may mga pain si Satanas na kung saan hindi mo kang delikado. Ang saya-saya pa nga eh. Ang saya-saya. Dati po, ang kala ko masayang lugar, yung nandoon, yung nagwa-wild kami, yung nagsusuntukan kami habang nagsasayawan na, nagsusuntukan na eh. Yung wala lang, nagdodroga habang sumasayaw. Yun ang akala kong masaya. Pero mga kapatid, may mga mukhang masaya, pero hindi naman talaga masaya ang epekto sa buhay. Dati tawag ko kapag sabog sa drugs eh. Heaven, wow!
Yun pala, hell pala yun. Yung akala kong heaven, hell pala. Naunawaan po natin, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Sana kapag sa panahon na masaya ka, sa panahon na in love ka, naaalala mo pa rin si Lord. Minsan ang tao, kapag in love, nakakalimutan na si Lord. Kapag tuwan-tuwa, nakakalimutan na si Lord. Naaalala si Lord kapag bayaran ng utang, Lord, hallelujah, Lord, I really trust you, Lord, with all of my heart. Pero nung sumeldo, hindi naalala si Lord. Naunawaan po natin. Sana naalala mo si Lord pag sumisweldo ka. At kapag may problema ka na. Kapag tatanggap ka lang ng pera, alalahanin mo rin naman si Lord. Kasi kapag ganun ang ginawa natin, if you only pray, if you only remember the Lord when you're in trouble, you're in trouble. Nung Sabado po, may kinainan po kami sa Maginhawa, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Ang sarap talaga, grabe. Isa sa pinakamasarap na nakainan ko. Yung di ba sa Maginhawa, puro kahit bahay doon, ginawa ng kainan eh. Sa Maginhawa. Nakakaginhawa naman. Kahit paano. Nung kumakain po kami, may kasama po akong isang pastor, umiinom ng Diyos, ang sarap eh. Mamaya dyan, nakita niya langaw. Grabe, nakita niya yung langaw. Paano kung di kami nag-pray? Nung masaya kami, lamon na lang ng lamon. Hindi mo pa nakita yung langaw. Ito pa ka mo. Pagkaraan ng ilang minuto, pinakita namin, pinalitan, nagmadali. Sabi ko sa'yo, pagbigyan nyo na. Langaw lang yan. Dati nga lupa, kinakain mo eh. Hindi, joke lang. Hindi ko sinabi yun. Mamaya dyan, yung kasama kong isa, nakakita din sa iniinuman niya, yung sa sponge. Mambihira, ginawang sponge yung kainan. Sabi ko, grabe to. Paano kung hindi nag-pray? Alam mo, madali lang mainom yun. Yung bakal, yung sa staple wire, mambihira, nandun sa kakainan. Pag di mo nakita yun, grabe. Sira ang tiyan mo doon. Sira katawan mo doon kung saan pa mapunta yun. Kapatid, alalahanin mo naman si Lord. Pakain ka pa lang at kumakain ka na. Sana naaalala mo si Lord kapag wala ka lang sa trouble. Kahit na masaya, kahit na ang sarap-sarap. Maalala na, sino po nauunawaan ako dito? Sana, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Sa panahon na in love ka, kapatid, sana naaalala mo pa rin ang Panginoon. Sa panahon na maganda ang sahod, lalo mong naaalala si Lord. Maganda, masaya, malungkot, nasa trahedya, naaalala dapat natin ang Panginoon. Ang malaking problema kasi ng ibang tao, kaya madalas nagkakamali, hindi pinapaalam, hindi inaalala si Lord, hindi pinapaalam. Yung mga tao hindi nagpapaalam pinapaalam na lang. Sino po meron yan? Kakilala. Hindi po nagpapaalam, kundi pinapaalam na lang. Nay, tay, kasal na po kami. Nay, tay, shota ko na siya. Pastor, nay, tay, nabili ko na po. Kapatid, iba yun. Iba yun. Pinapaalam mo na lang at hindi ka nagpapaalam. Marami pong sumablay kasi hindi nagpapaalam. Hindi mo alam, ikakamatay mo pala yan. Tol, ginamit ko yung sasakyan mo ha, hindi ka nagpaalam. Pinapaalam mo na lang. Yung pala si Rapreno nun. Yung pala sumasabog yun, pagkaraan ng 30 segundo, 30 minuto. Oh. Kasi hindi ka nagpaalam. Isa po sa matinding away namin ng kapatid ko, ng sumunod sa akin. Kasi po siya po yung tao na kung saan puro signatures po yung gusto niyang damit at sapatos. Ako po, okay na sa akin dun sa manggahan dati, bumibili kami. Okay na po sa akin yung tagbe-20, tagsa-10. Hinihiram ko po yung madalas, hindi ko hinihiram, sorry. Kinukuha ko po yung sapatos niya. Sasabihin ko sa kanya, ipapaalam ko na lang kapag nakasakay na ako ng jeep. Oh, sinuot ko yung sapatos mo, Pagdating nun, gera kaming dalawa. Minsan, ipinapaalam ko na lang kapag dating ko sa bahay. Kaya madalas kaming magsuntukan, madalas kaming mag-away, kasi hindi ako marunong magpaalam. At nasasanay ako magpaalam na lang.
Maraming trahedya, maraming kaguluhan ang pwedeng mangyari kapag hindi ka marunong magpaalam at pinapaalam mo na lang. Kapatid, magpaalam ka. Remember, sana maalala mo, kapatid, yung may-ari. Sabi mo nga sa katabi mo, magpaalam ka. Magpapaalam kasi. Di sana napapayuhan tayo. Nasabi, nako, trahedya ka dyan. Tigal-tigilan na yan. Pastor, ginamit ko ha? Pinaalam mo lang. Pastor, magpapaalam ako, ginamit ko yung toothpaste mo, yung toothbrush mo ha? Hindi yun nagpapaalam, pinapaalam na lang. Maraming tao ganun kay Lord. Pinapaalam na lang. Pinapaalam na lang. Dapat nagpapaalam. At sabi po dito, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. You should remember God in everything. Kapag magdidesisyon ka, masaya o malungkot ang sitwasyon, ipaalam mo sa Panginoon. Alalahanin mo ang Panginoon. At sabi niya, He will show you the right way. He will show you the right way. Kasi daw sabi ng Panginoon, ituturo niya daw sa'yo, kapatid, ang tamang landas mong daraanan. Tandaan natin, ang paglimot sa Diyos ay pagtahak sa ligaw na landas. Every time na makalimutan mo ang Panginoon, tumatahak ka sa ligaw at napakadelikadong landas ng buhay. Ang pag-alaala naman sa Diyos ay pagtahak sa tuwid na landas. Kapag naaalala daw natin ang Panginoon, He will show you the right way. There is a way that seems right to man, but in the end, kapatid, destruction, death. It will lead to death. May mukhang daan na kung saan okay naman sa una, pero ang dulo, kapatid, kamatayan ang resulta. Kaya importante, you should remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Naniniwala po ba tayo na kayang ituro sa atin ng Panginoon ang tama nating daraanan na buhay? Remember the Lord in everything. Alalahanin natin si Lord. Tuwid ang landas ng isang taong hindi nakakalimutan si Lord sa lahat ng kanyang ginagawa. Tiyak matutuwid ang landas mo. Kasi sabi dito, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Ang pag-alaala sa Diyos ang magtutuwid sa landas ng iyong buhay. Kapag naaalala mo na si Lord, natutuwid na buhay mo. Minsan, kapag halimbawa may gagawin ka sa sarili mo lamang na desisyon, tapos bago ka gumawa nun, naalala mo, teka lang, ikukonsulta ko muna kay Lord to. Natatama tayo eh. Lord, tama po ba itong desisyon na gagawin ko? Naniniwala ka ba kapatid na kay Lord lahat ng bagay? Sabi sa Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it. Kung kay Lord pala lahat ng bagay, dapat po ba nagpapaalam? Sa Kanya pala lahat ng bagay, di magpaalam ka. Kanya pala eh. Pag hindi ka nagpapaalam, anong tawag doon? Nagnanakaw. Kapatid, the next time na ubusin mo ang pera mo sa sale, paalam ka muna sa may-ari ng pera mo. Lord, tama po ba to? Panginoon, bibilin ko buong SM? Lahat ng tinda dito? Tama bang mag-sale group ako dito? Mag-sale group kami ngayong gabing ito dito, Panginoon? Tanong mo muna kay Lord. Kapag nagtatanong ka kay Lord, napiprevent sa mga maling desisyon sa buhay. Sino po na unawahan ako dito? Kapag ina-acknowledge mo na si Lord, bago ka susunggab sa isang bagay, teka lang, pray tayo. Tanong muna natin si Lord. Tanong muna natin ang Panginoon kung okay to, kung dapat natin gawin. Alam niyo po, mga kapatid, minsan pwede kang kahit gaano kaganda ang isang bagay, kinakailangan kumonsulta sa Panginoon. Kasi in all your ways, acknowledge Him, remember the Lord in everything. Kahit na maganda pa yan, kahit na gaano kalaki ang offer. Dapat open-minded ka ba? Dapat open-minded. Tama naman yun, di ba? Kaya lang, kahit na gaano kalaki ang offer, kapatid, acknowledge mo muna si Lord. Tanong muna kay Lord. Kasi may magaganda na offer, pero ang dulo, kapatid, ay kapamakan. Ang tanong, pinapayagan ka ba nung may-ari ng yung resources na gawin yan? Kasi sinabi dito, in everything you do, remember the Lord. Kapag ikaw ay mag-i-invest ng pera, kapag ikaw ay magdidesisyon, alalahanin si Lord sa lahat ng bagay.
Kasi Kanya po iyon. Kahit na gaano kaganda ang presentation, kahit na gaano ka pa kamahal, pagkaraan ng 3 linggo, may 3 milyon ka agad. Oh, ayaw mo, gusto mo? Ang ganda. Ang ganda ng offer. Kaya lang ang tanong ko, na-acknowledge mo na ba si Lord? Natanong mo na ba si Lord? Nagpaalam ka na ba kay Lord? Kasi pwedeng sabihin ni Lord, go. Pero pwedeng sabihin ni Lord, wag. At naniniwala po ako ngayong gabing ito may mga kinakausap si Lord. Tutulungan niya tayo na magdesisyon ng tama sa ating buhay. Ulitin ko, ang pag-aalaala sa Lord, ang magtutuwid sa landas ng iyong buhay. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Kaya daw ituwid ni Lord ang buhay mo. Kayang ituwid ng Panginoon. At panghuli, ano po yung una, mga kapatid, na gagawin natin para makaiwas sa mga malalaking trahedya ng ating buhay? Number 1, trust the Lord. Number 2, remember the Lord. And then lastly, in verses 7 and 8, don't be impressed with your own wisdom. Huwag ka daw mai-impress sa sarili mong wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Number 1, trust the Lord. Number 2, remember the Lord. And number 3, fear the Lord. Sabihin po natin, fear the Lord. Nakaka-impress pa naman ang magandang idea. Pag maganda yung idea, nakaka-impress no? Kaya lang tandaan, hindi perfect ang idea mo. Kapag maganda ang isang idea, nakaka-impress yan. Grabe, mukhang tama, mukhang maganda. Ang problema sa tao, kapag na-impress ka na. Kapag na-impress ka na, nagdidesisyon ka na agad-agad. At hindi natin, kahit na minsan mali, at hindi makakaluwalhati sa Panginoon at makakasira ng buhay natin, pag na-impress ka na, tama naman yung idea ko okay naman ako, di ba? Tama naman, di ba? Di ba? Yung pala ang ending, di maganda. Kaya sinabi, matakot ka sa Diyos. Why? Ang pagkatakot sa Diyos ang maglalapit sa atin sa Kanya. Pag natakot ka na kay Lord, ilalapit ka ng fear of the Lord sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Dati po kapag naririnig ko ang teaching about fear of the Lord, napipikon ako. Dapat puro love lang sa simbahan. Dapat puro love. Hindi ka full gospel yan pag ganun lang. Kasi importante ang fear of the Lord. Akala ko, ang teaching about fear of the Lord ay hindi makakatulong sa sangkatauhan, hindi makakatulong sa mga Kristiyano. Pero nung naunawaan ko, ang ganda pala ng epekto ng fear of the Lord. Isa sa pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay turuan niya tayo ng pagkatakot sa Kanya. Paano yun? Ngayon, the question is, what does it mean to fear God? Matagal ko na pong tinanong ito sa buhay. Ano bang ibig sabihin to fear the Lord? Yung, hala, grabe. Aswang yung parang takot ka sa multo, takot ka sa ipis. Hindi ganun. Ang fear of the Lord. This is the fear of the Lord. Ang ganda nito. Proverbs chapter 8, verse 13. A. To fear the Lord is to hate evil. Ganun kasimple. To fear the Lord is to hate evil. So the fear of the Lord will prevent you from destruction. To hate evil Alam naman natin, ang evil, dadali tayo sa kasamaan, sisirain ang buhay natin. So kapag natakot ka kay Lord, maiiwasan yung destruction. Ang fear of the Lord, listen to this, ang maglalayo sa iyo sa pagkasira ng iyong buhay. Ang fear of the Lord ang maglalayo sa iyo sa pagkasira ng iyong buhay, sa pagkasira ng iyong pangarap, sa pagkasira ng iyong pamilya, sa pagkasira ng iyong career, at pagkasira ng iyong ministry. Fear of the Lord. It will prevent you from destruction. Nung matutunan ko po ang fear of the Lord, at isinapuso ko po ito, pambihira, ang daming na isalba sa buhay ko ng fear of the Lord. Maisasalba ng fear of the Lord ang family mo. Maisasalba ng fear of the Lord ang calling mo, ang career mo. Marami nang bumagsak kasi walang fear of the Lord. Noong nakaraan po, nag-preach po ako sa pastor's conference. At sinabi ko sa mga pastor, mag-iingat lagi tayo. Sabi ko, kasi ang temptation lagi lang nandiyan yan. Sabi ko, sa pogi mong yan, walang mai-inlove sa'yo. Sa ganda mong yan, walang mai-inlove sa'yo. Maniwala ka, kapatid. Kahit dyan sa katabi mong yan, maniwala ka. Habulin yan. Paano kung may pamilya ka? Paano, kapatid? Kung may pangarap ka? Paano? Sabi ko sa mga pastor, kaya maraming buhay na nasira, kaya maraming pamilya, kaya maraming ministry ang nasira, kasi nagkulang na sa takot sa Diyos.
Sabi ko, bilang mga pastor, honestly, gusto ko po magsalita sa inyo ng totoo ngayong gabing ito. Bilang mga pastor, minsan nga, madalas nga, mas matindi ang pagsubok eh. Mas matindi ang temptation. Mas matindi ang temptation. May magsasabi yan, Pastor, anakan mo na lang ako. Ang bihira, ang tindi. Walang makakaalam nito. Ang tindi. Naunawaan po natin? Walang makakaalam nito. At pwede po akong gumawa ng kalokohan sa ibang bansa katulad ng ginagawa ng iba na mga lingkod ng Panginoon. Pwede akong pumunta ng kung ano-anong bansa. Kahit dyan lang naman sa tabi ng Pilipinas, Macau, sa Hong Kong, sa Singapore, magkano lang naman dyan. Pwede akong gumawa ng kalokohan, kaya lang takot ako kay Lord. Minsan nga inalala ko, sabi ko nga minsan natakot ka sa asawa mo, kay Lord, di ka natakot. Takot ka sa mga tao, kay Lord. Bali, hindi naman ako makikita ng asawa ko. Hindi naman ako makikita ng ibang tao, kapatid. Di ka man nila makita. Kitang-kita ka ng Panginoon. At nung nagkakaroon po ako ng takot sa Lord, ba't ko gagawin ito? I'm not stupid. Para gawin ko to. Mahal ko pamilya ko. Mahal ko yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. At hindi ako gagawa ng kalokohan dahil may takot ako sa Lord. Naunawaan po natin, kapag minsan lumalapit na yung mga palay sa'yo, lalo na mga palay lumalapit, alam ko na yan. Pag palay ang lumalapit, poses yan. Nakakita ka bang palay, naglalakad, palapit sa'yo? Pambihira, demonyo to. Sabi ko, demonyo ka. Sisirain mo pa buhay ko. Pagkatawag ko sa Panginoon, posesyon, kapatid. Naniwala ka, fear of the Lord. Pag walang takot sa Lord, maniwala ka, diyan na magsisimula ang pagkasira. Diyan nagsisimula ang mga kahindik-hindik na krimen. Dahil walang takot sa Diyos. Maraming mga maling desisyon na magagawa kapag walang takot sa Panginoon. Napansin mo, kapatid, tama. Ang pagkatakot sa Lord, ilalayo ka talaga niya sa pagkasira ng buhay. Matagal na sarang nasira yung buhay ko, yung karir ko, kaya lang natakot tayo sa Lord. Sino po nauunawaan ako dito, kapatid? Ang fear of the Lord, therefore, blessing. Blessing. Natakot ka na gawin ito sa mga magulang mo habang nag-aaral ka, nalukohin sila kasi natatakot ka sa Panginoon. Minsan nga, hindi ako natakot sa magulang ko eh. Ang ending, takot pa rin talaga ako kay Lord. Pag nakilala mo na, kapatid, si Lord sa other side of the coin, yung other side ng kanyang pagkatao, pambira, ibang klase. Si Lord mapagmahal, yes. Tinuro nga natin yan eh, scandal of grace eh. Pero tandaan mo, si Lord pumapatay din. Ha? Grabe. Basa ka ng Bible, kapatid. Libo-libong mga tao pinatay niya sa Old Testament. Kayang tanggalin ni Lord ang isang Saul na nasa trono. Kahit makapangyarihan siya. Kahit na nasa sayo na ang lahat. Kahit tayo pang pinakamalakas na hari, kaya niyang bunutin ang ating kapangyarihan. Magagawa ng Diyos yun. I remember when I was teaching theology sa Bible schools, nagturo ako about sovereignty of the Lord. Pag sinabing sovereignty ang Panginoon, eto kapag naunawaan mo na ito, kapatid, grabe, magtitiwala ka na lang talaga kay Lord. Pag sinabing sovereignty of God, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Gusto mo man o hindi. He will do whatever He wants to do. Yun ang sovereign. Pag sinabing sovereign si Lord, gagawin niya ang gusto niyang gawin, gusto mo o hindi. May nagtanong sa akin dati, Pastor, how can a loving God allows people to go to hell? Paano ang mapagmahal na Diyos i-allow ang tao na mapunta sa impyerno? Di ba? Parang tama. Tandaan natin, kapatid, sovereignty of God. Gusto niyang gawin yun, wala kang pakialam. Magalit ka kay Lord, Lord pa rin siya. Magtampo tayo kay Lord, Lord pa rin siya. Layuan natin si Lord, Diyos pa rin siya. Kaya lang, kapag ginawa natin yon, wasak ang buhay natin. That's the sovereignty of God. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. But si Lord pumapatay, grabe. Parte yun ng kanyang justice. Questionan man natin o hindi ang Diyos, ganun siya. Mapagmahal siya, pero antindi ring magdisiplina na Lord. Meron nga sa Bible, pinakain niya sa lupa yung sons of Korah. Hindi napapasok sa promised land, ilang libong tao, pinakain niya sa lupa. Anytime, kapatid. Yung mga bagay na meron tayo, pwedeng mawala yan.
Ako sabi ko, subukan kong lokohin si Lord. Lahat ng bagay na tinatangkilik ko ngayon pwedeng mawala. Sang iglap. Kasi Kanya yon. Yes, kaibigan ko si Lord, but always remember that He is the King of Kings and the Lord of Lords. He's still God. He's a holy God. Kaya nga kapag na-develop na sa'yo ang fear of the Lord, kapatid, maniwala ka. Yung napagsama mo, kapatid, yung grace of God sa fear of the Lord, ang ganda niyan. Ang ganda niyan, nakakabangon ka, pero at the same time, hindi natin na-abuse si Lord sa ating buhay. At nape-prevent tayo na pagkasira ng ating buhay. Marami po akong mga kasama dati sa seminary na kung saan di na naglilingkod kay Lord. Napakatatalino ng mga taong ito. Kaya lang habang nag-aaral kami, gumagawa sila ng kalokohan. At ngayon, hindi na po sila mga pastor. Hindi na naglilingkod sa Panginoon. Mga nauna po sa akin magpastor ito. Ang problema, wala ng fear of the Lord. Madaling magtago sa tao, madaling magtago sa iba. Madaling magtago sa asawa mo, sa mga anak mo. Madaling magtago sa nanay at tatay mo, but always remember, hindi tayo makakapagtago sa Lord. I remember the story. Merong dalawang magkaibigan na umaakyat sa, nagnanakaw ng bunga ng chiko. Dalawang magkaibigan. Para pong ako dati, mahilig ako nakawan yung chiko dun sa tabi ng bahay namin. Kaya hindi ko makalimutan tong kwentong to. Nagnanakaw po sila nung chiko dun sa, kasi pahinog na eh, ganda eh. Sabi niya ganun, sige, akyat ka tol. Teka lang, sabi niya ganun, tingin ka muna sa kaliwa. Oh, meron ba? Meron, nakakita. Sabi niya, wala. Sa kanan, may nakakita. Wala rin. Sa baba. O, ikaw lang. Sabi niya ganun. Kaya lang, sabi niya, tol, sa taas may nakakakita. Kapatid, wala naman nakakita sa kaliwa, sa kanan mo, sa baba mo. Tandaan, may nakakita lagi sa atin. Na kahit na anong gawin natin pagtatago, hindi tayo makapagtago. I-develop ang fear of the Lord, kapatid. Isasalba ka nito sa pagkasira ng pangarap mo. Meron po tayong mga pangarap sa buhay. Meron tayong gustong makamit sa buhay. Kapag nagkaroon ka ng fear of the Lord, mga kapatid, isasalba ka nito sa pagkasira ng iyong pamilya, sa pagkasira ng iyong karir, sa pagkasira ng iyong ministry, at pagkasira ng iyong dream, kapatid. Kasi may fear of the Lord ka. Pagkatakot sa Panginoon. Bakit marami? Nanggagahasa. By the way, yung manloko sa babae, sumipol-sipol sa babae, sabihin mo siyang sexy, nako po, pirma na lang. Ay, napirmahan na yata ni Herbert Bautista. Unahang lunsod. Sa Pilipinas, may fine ang mangbastos. Sana hindi lang sa babae, no, pati lalaki. Kasi mga lalaki ngayon, nababastos na rin, no? Ay, pag nakita kami, sasuggest ko sa kanya. Sabi po sa verse 7, don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Run to God. Run from evil. Tandaan natin, run to God. Nung tumakbo po ako sa Panginoon, umayos ang buhay ko. Nung tumakbo ako palapit sa Kanya, ayos ang buhay ko. Nakakaayos ng buhay kapag tumatakbo ka kay Lord. Aayusin ito. Nung layo ako ng layo sa Panginoon, sabi dito, run to God. Kung nakikita mo man sa buhay mo ngayon, kapatid, kinakailangan maituwid ang landas mo. Run to God. At sinabi dito, run from evil. Ang pagtakbo sa kasamaan ay isang katalinuhan. Ang pagtakbo sa kasamaan ay isang katalinuhan. Naraalala ko po yung kwento ni Joseph. Hindi po Joseph, kung mayroong Joseph dito, Joseph the Dreamer. Kasi puging-pugi sa kanya. Yung asawa ni Potiphar. Grabe, kasi macho eh. 6 packs, grabe. Yung iba ngayon, macho pa rin naman. 1 pack, grabe. Macho pa rin. Kaya lang, puging-pugi sa kanya, itong asawa ni Potiphar, gumawa ng paraan. Paano niya matitim? Paano mapapasa kanya si Jose? At ang matindi niyan, pinilit niya na, hindi ka makuha sa santong dasalan. Pakiusap. Kukunin kita sa santong paspasan, sabi ng babae. Tandaan natin, hindi lang lalaki nang re-rape, pati babae. Ang nangyari dito, nung nandoon na, pambihira, wala na eh. Lahat na, all the way. Nandoon na. Alam mo, sinabi ni Joseph, pwedeng sabihin ni Joseph, Lord, wala na akong ligtas.
Hindi niya sinabi na, eto na Lord, palay na lumalapit. Thank you Lord for this food. Hindi niya sinabing ganon. Thank you Lord for this food in Jesus' name. Hallelujah. Thank you for this blessing. Hindi niya ginanon. Kapatid, anong ginawa niya? He ran. Tumakbo. Tumakbo si Jose. Kapatid, pwedeng mag-in Jesus name, mag-in Jesus name. Okay yon. Kaya lang, ang tunay na in Jesus name, tuturuan ka ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo na lumayo sa kasamaan. Hindi yung in Jesus name, tapos nasa loob ka na. Nandudun ka na, kapatid. Hindi yon. Hindi tunay na in Jesus name yon. Ang in Jesus name, kapatid, ilalayo ka nito. Kapatid, ang pagtakbo sa kasamaan ay isang uri ng malaking katalinuhan. Isa sa pinakamatinding wisdom sa lahat. Tumakbo ka sa kasamaan. Bakit, kapatid? Mapiprevent ito ang pagkasira ng buhay mo. Hindi masamang tumakbo. Yung iba nga tumatakbo sa gobyerno, hindi naman dapat tumakbo eh. Pero sa kasamaan, kapatid, maniwala ka, hindi masamang tumakbo sa kasamaan. Pagpapala ang pagtakbo sa kasamaan. Run to God, run from evil. Therefore, ang fear of the Lord ay nakakapagpatalino. Ito pa maganda, nakakapagpa-healthy ng katawan. Paano nasama yung fear of the Lord? Tignan niyo pong maigi sa verse 8. 7 muna. Sabi ganun, to fear the Lord, don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. Verse 8, your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Ano yun, pastor? Fear of the Lord, biglang may health. Tandaan natin, kapatid, pati sa pagkain, kailangan ng fear of the Lord. Kasi bibigyan ka ng malusog na pangangatawan, ng maayos na pangangatawan ng fear of the Lord. Kasi minsan, lamon tayo ng lamon, di ba? Kapatid naman, kalahating baboy na yung nakain mo. Hindi, pastor, basta. Masarap eh, wala akong pakialam. Kapatid, bantay-bantay din. Sobra-sobra na yung lamon na yan. Hindi ka magkakaroon ng pati pagkain, kailangan ng fear of the Lord. Pag nakakasama, kapatid, huwag mo nang ituloy. Do not lean on your own understanding. May gamot naman, sige na, ayaw mo na. May gamot naman, kapatid, hindi maganda yan. Do not lean on your own understanding. Kahit sinabi pa ng doktor, sige, kainin mo lahat. Tandaan mo, kapatid, limitado ang maipapayo ng doktor. Because I believe that the greatest physician is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat mas nagniniwala tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. Why? Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. So every time na kakain ka, iinom ka, na kung saan wala ng control, ang tawag dyan, gluttony na yan, kapatid, kasalanan na yan. Wala ng fear of the Lord. Kaya nga kapag kakain ka, lagyan mo pa rin ng fear of the Lord. Natutuwa pa kaya si Lord dito. Yung sarsa, kapatid, yung sarsa ng KFC, yung hinihigop po, grabe. Parang ginawa mo naman soft drinks yan, kapatid. Alam mo ba saan nanggagaling yan? Yung mga balat ng, alam mo yun, ng manok na dinurog-durog. Nilamon natin lahat. Fear the Lord. Kasi binigay ni Lord ang pangangatawan natin. Amen po ba? Sa Kanya ito. So dapat matakot ka sa Lord. Kaya dapat wag natin sinasaksakan yung katawan natin ng mga bagay na nakakasama sa atin. Ang problema, di ka nga umiinom ng alak. Inom-inom ka naman ng soft drinks. Alam mo ba yung soft drinks, sisirain yan yung katawan mo. Bakal ka, natutunaw niyan eh. Eh di yung tiyan mo rin. Kaya yung iba, minsan nga umiinom lang ng tawag nito, yung red wine, hinuhusgahan ng mga manong at manang sa simbahan dati. Mga demonyo kayo. Umiinom kayo ng mga wine na ganyan. Puntalang makalaklak ng soft drinks. Ang dami-dami, ganun din yun. Sa lahat ng bagay, lagyan mo ng fear of the Lord. Kung makapagkape ka naman, 15 tasa sa loob ng 1 oras, ano ba naman yan, kapatid? Fear of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, fear of the Lord. Bibigyan ka ng healthy body ng fear of the Lord. Kapag napapabayaan ko na yung katawan ko, kapatid, fear of the Lord. Pambihira, Lord, hindi ka natutuwa, bigay mo tong katawan na to, tapos pababayaan mo. Hindi ko po talaga makontrol dati kape. Hindi ko po talaga makontrol yan. Para kung umiinom ng juice kapag kape. Kaya lang isa sa pinanggagalingan po, ang laki na nagastos ko, listen to this. Ang laki na po na nagastos ko, pambili ng kapag nahihilo, madalas po ako mahilo dati. Halos araw-araw, ang sakit parang, alam mo, iniipit ang ulo ko. Hindi ko kasi sinusunod yung sinasabi ng doktor, natigilan, bawasan yung kape. Dami, ginawa ko, hahanap ako ng spirulina, lahat, ganun pa rin.
Pinalitan ko yung 3-in-1 na kape, pinalitan ko ng mga ibang kape, kaya lang, pambihira, ganun pa rin kalakas uminom ng kape. Ang nangyayari dyan mga kapatid, di ko kaya. Sabi ko, kontrolin ko. Ang dami ko na nagagastos dito. Nung tinanggal ko yon, alam ko, Lord, di ka natutuwa sa katigasan ng ulo eh. Di ka natutuwa. Nung tinanggal ko po yon, wala na yung sakit ng ulo ko. Yun lang pala, pagsunod kapatid, fear of the Lord. Matakot ka sa Lord sa lahat ng bagay. Pag sumasobra na, pag hindi tama, fear of the Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo ulit, fear of the Lord. Fear of the Lord. Why? Your body will glow with health. And your very bones will vibrate with life. Tandaan natin that health is wealth. Uubusin ang pera mo. Uubusin ang pera mo, kapatid, kapag health na ang may kinalaman dito. Kaya kung may pagkakataon ka pa na alagaan ng iyong katawan ngayon, alagaan mo na. Paano, Pastor? Fear of the Lord. Fear of the Lord. Ano po yung tatlong iyon na magbibigay sa atin ng wisdom? How to stop making dumb decisions? Number 1, trust the Lord. Number 2, remember the Lord. And then number 3, fear the Lord. I hope mga kapatid, makapagbigay ito ng malaking wisdom sa atin. Ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, at sa buong buhay natin. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. Trust God. Remember the Lord. Bago ka magdesisyon sa anumang bagay, tiwala muna sa Lord. Tiwala muna. Sandal ka lagi kay Lord. Pangalawa, alalahanin mo siya sa anumang desisyon ng iyong buhay. Pangatlo, lagyan mo ng takot sa Diyos. Tagal na sanang nasira itong gawain natin kung wala tayong takot sa Lord. Tagal na sanang nasira, sabi ko yung pamilya ko, wala akong takot sa Lord. Tagal sana nasira yung calling ko. Hindi natakot sa Lord. Napatunayan ko po, isasalba ka ng takot sa Lord. Sasalba ka nito. Sabi po dito sa Proverbs 3, 5, and 6, again. Nag-speak po sa akin ng matindi itong word na ito. Tignan niyo po maigit. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. He will make your path straight. Sino po dito ngayong gabing ito feeling mo nalilihis ka na ng landas? Alam mo kapag nalilihis ka na iba yung view, hindi ka mapakali, walang pinatutunguhan. Yung nalilihis ka ng landas, naliligaw ka ng landas, o nawawala ka na sa landas. Wala nang direksyon. Paikot-ikot na lamang ang buhay. Wala nang tinatahak na malinaw sa buhay. Wala nang tinatahak na malinaw sa karir. Wala nang tinatahak na malinaw sa ministry, sa pamilya. Sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. He will make your path straight. Sino po dito nagliko-liko na yung buhay mo? Malinaw sa'yo, sabi, Lord, paikot-ikot na lang ako dito Anong direksyon to, Lord? Ang mahirap yung ilang panahon ng nasasayang kasi pinipilit pa natin yung gusto natin. O kaya naliligaw ka na, tinutuloy mo pa. Daming gasolina ang nasasayang, ang daming oras ang nasasayang. Kapatid, panahon na para magpatuwid sa Lord. Ang kagandahan nito, listen to this. He will make your path straight. Lalo ko pong nakita ang kahalagahan ng straight na daan. He will make your path straight. Sa aking sarili, minsan, yung bago ko pong sasakyan, meron po yung kakayanan na kapag pinindot mo, kasi minsan, nalilihis ka dun sa lane. Di ba, napupunta ka dito, lumalagpas-lagpas ka, alam mo naman kapag nakalabas ka ng lane, na-disgrasya, ikaw may kasalanan doon. Hindi natin nabantayan maigi. Nanuhan po natin, o kaya minsan naantok ka, nagsisway ng ganyan. Pag pinindot mo po siya ng ganon, wawarningan ka niya kapag lumalabas ka ng lane. Ang laki ng tulong nun, kasi mapiprevent ako sa disgrasya. Mapiprevent ako sa tiyak na disgrasya, sa tiyak na kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight.
naliligaw ka man, kapatid, kaya kang ituwid ni Lord. Nasabi ni Lord, Nak, di ka bagay dyan. Sayang panahon mo na. Anak, anong oras na? Dami naman ng sayang na panahon, na oras. Sino po ngayong gabing ito, aaminin mo, Lord? I need direction. Di ko po alam eh. Tama ba itong ginagawa ko, Lord? Minsan nga, Lord, di ko alam, ako pa ba to? Minsan po may nagsabi sa akin, Pastor, honestly, hindi ko nakilala sarili ko. Di ko na alam, ako pa ito. Di ko nakilala sarili ko. Di ko na alam, tama pa ba ang ginagawa ko? Maybe some of you tonight, dalangin mo ito. O kaya, sabi mo, ito ang alam mo sa buhay mo na, Pastor, di ko na alam. Lord, di ko nakilala sarili ko. Di ko na alam kung tama pa itong dinadaanan ko, Lord. Di ko alam. Kapatid, kung gumugulo ang landas mo ngayon, gumugulo ang isip mo, gumugulo ang direksyon mo, kailangan mo si Lord. Remember this, sabi niya, He will make. Sana tumanim, kapatid, yung word na make sa isip mo. Yung word na make. Maybe some of you kasi ngayon nahihirapan kang ituwid ang landas mo. Tama, hindi mo kasi kaya yan. May mga bagay sa buhay na kaya mo at may mga bagay sa buhay na hindi mo na kaya kahit anong gawin mo. Pero, kaya ni Lord. Kanina pong umaga, sinabi ko po sa 10 a.m. service natin. Nung apo po ay first year high school, meron pong isang napakatinding bakal na nakabaliko. Nakaganon po siya. Na kailangan ko po siyang gamitin. Pinilit ko po siyang ituwid ng ituwid, lahat pinagpupupukpuk ko. Ang nangyari doon, lumipas ang kalahating oras, hindi ko na ituwid. Lumipas ang isang oras, hindi ko na ituwid yung bakal na yon kasi napakatigas ng pagkakaliko niya, ng pagkakabaliko niya. Kahit anong pukpuk ang ginawa ko, kapatid, pawis na sayang. Oras na sayang. 3 oras eh. Ang matindi niyan, sugat-sugat na ako. Sugat-sugat na ako. Nung hindi ko na kaya, pumunta ako sa isang machine shop. Alam mo, kapatid, ginawa nila? Nilagay lang sa isang aparato. Wala pa, kapatid, 5 minuto. Tumuwid na. Nung ako lang ang nag-aayos, nasayang ang oras ko. Kasi hindi ko naman talaga kaya eh. Sugatan pa ako, ganun yan sa buhay, kapatid. May mga bagay sa buhay, sa sarili mong lakas, masusugatan ka lang eh. Hindi mo nang kakayanin, magsasayang, kaya ko to, Pastor, kaya ko to, kapatid, tigil mo na yan. Sayang na oras mo. Nasira na buhay mo dyan. Sayang ang panahon. Kaya ko to, kaya ko to. At the end of the day, hindi mo naman pala talaga kaya. At believe me, kapatid, may Diyos na higit sa machine shop. May Diyos na kayang ituwid ang buhay mo kasi sabi niya, He will make your path straight. Kaya niyang ituwid ang buhay mo. Hindi mo man kaya, hindi man kaya ng iba, pero kaya ni Lord ituwid ang landas mo, kapatid. Kaya ni Lord ituwid ang buhay mo. Yung mga bagay na nahihirapan ka, kaya ng Panginoon. Kaya ng Panginoon. Gusto ko po maging honest sa inyo ngayong gabing ito. Honestly, tayo po mga tao, kahit na tayo mga lingkod ng Panginoon, dumarating ang panahon na tayo po'y sumasablay. Kamali sa mga desisyon. Pero ang kagandahan dito, may Diyos na kayang ituwid ang iyong landas. Naligaw ka, paikot-ikot ka na lang, may Diyos na may kaya. Sa iyong sarili, hindi mo kakayanin. Pero may Diyos na makapangyarihan. Na kung sana, hindi ko na ginawa ito ng 3 taon, ng 3 oras. Binigay ko na agad kay Lord, kinaya niya pa. Hindi na sasayang ang panahon ko. Sino po sa inyong ngayong gabing ito, aaminin mo, Lord, di ko na po kaya. Lord, nakakapagod din pala, no? Lord, sugatan na ako, Lord. Kapipilit ko, Lord, sugatan na ako, eh. Kapatid, kung ikaw ay sugatan na ngayon, pagod na, ginagawa mo na ang lahat sa'yo, simple lang message sa'yo ng Panginoon, Nak, in all your ways, acknowledge me, and I can make your path straight. Di nila kaya, hindi mo kaya, pero kaya ko, sabi ng Panginoon. Kaya ni Lord. Kaya ng Panginoon. I want you to close your eyes right now. Bulay-bulayan natin ng salitang ito na napakinggan natin ngayong gabing ito.
Sino po sa inyo aaminin mo, kapatid? Kailangan mo ng tulong kay Lord ngayon. May sitwasyon ka na kung saan susugatan ka lang, nahihirapan ka lang, sasayang ang panahon, pag-iiwanan na minsan, dahil akala natin okay pa. Akala natin kaya pa. Pero sinasabi ni Lord, tama na. Di mo na kaya yan. Sinusugatan mo na sarili mo. Naliligaw ka na. I want you to know, kaya ng Panginoon. Kaya niya. That's the grace of the Lord. Hindi mo kaya, pero kaya na Lord. Kaya ka niyang ituwid. Kaya ka niyang ibalik. Kaya ka niyang ayusin. Siya ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Sa gabing ito, kapatid, maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito. Kahit na matagal ka na sa gawain ito. At sinasabi mo, Lord, I want to trust you, Lord. Gusto ako magtiwala sa iyo, Lord, ngayong gabing ito. Gusto kong ibigay sa iyo yung buhay ko, Panginoon. Gusto kong sumandal sa iyo, Lord. Pagod na ako. Pagod na ako. Meron man po sa inyo ngayong gabing ito, kapatid, nakakaramdam ka na ng matinding pagod. Yung hindi simpleng pagod. Sandal mo na kay Lord yan. Tama na. Sugatan ka na. Sandal ka na kay Lord. You want to give your life to Jesus tonight. Meron kang oportunidad ngayong gabing ito. At the count of 3, taas mo na mabilis yung kamay mo, mananalangin tayo, kapatid. If you want to give your life to Jesus, if you want to trust the Lord tonight, at sinasabi mo, Lord, di ko po kaya mag-isa. Tulong po, Lord. Save me, God. I need you, Jesus, in my life. Or maybe, kapatid, kahit hindi ka first time, matagal ka na, pero nakakaranas ka na ng kapaguran. Nakakaranas ka na ng kalituhan at pagkaligaw. Tingin mo, hindi yan ang landas mo dapat daanan. Pero kailangan mo ng direksyon. Pagod ka na, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Nahihirapan ka na. O kung ikaw ay may kabigatan ngayong gabing ito, karamdaman man yan, kakulangan man, financially, maybe you are broken-hearted tonight. Sandal tayo kay Lord ngayong gabing ito. He is a shoulder to lean on. Maaasahan, masasandalan. Ikaw ba ito na kinakausap pa kanina ni Lord? The count of 3, lift up your hands. And I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Are you ready? Lift up your hands. 1, 2, 3. Sabayan mo ako, sabang nakataas yung kamay mo, kapatid. Sabayan mo ako sa maigsing panalangin na ito. But make it your personal prayer. Don't worry, ililid kita sa panalangin. The congregation will also help you. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, kinikilala ko po kinikilala ko po na ang buhay na wala ka ng buhay na wala ka ay walang direksyon, ay walang direksyon. napakadelikado. Napakadelikado. Kaya ngayong oras na ito, Kaya ngayong oras na ito, nagtitiwala po ako sa iyo. nagtitiwala po ko sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo Pinagkakatiwala ko sa ang iyo. aking buhay, Ang aking buhay. ang aking pangarap, Ang aking pangarap. ang lahat sa akin. Ang lahat sa akin. Kinikilala po kita Kinikilala po kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking tagapagligtas. bilang aking Panginoon, Bilang aking Panginoon. bilang Diyos at Hari Bilang Diyos at Hari. ng aking buhay. Ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan for the very first time, believe me, kaya ka ni Lord. Hawakan. Masasandalan mo siya. Kaya kang ituwid ni Lord. Kung hindi mo man kaya, mahal ka ni Lord. Niligtas ka niya dahil mahal ka niya. Patuloy ka sa Panginoon, kapatid. Maghanap ka ng mga tao makakatulong sa iyo sa paglago. Patuloy ka sa pakikinig ng kanyang salita. At ngayong gabing ito, before we leave this place, taas niyo po yung mga kamay niyo ngayong gabing ito kung sinasabi mo, Lord, may kabigatan po ako ngayon, I need direction, God. I need help, Lord. Nalilito po ako, naliligaw ako. Kailangan ko po ng tulong mo. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3.
God of heaven and earth, we believe that you are so powerful. In the name of Jesus, I lift up to you these brothers and sisters tonight na nakataas ang kanyang kamay, Panginoon, na mayroon siyang kabigatan. Lord, I pray that you heal every broken heart tonight. Buuin mo po, Panginoon, ang mga puso na wasak, ang mga buhay na pagod, ang mga spiritong lupaypay. Palakasin mo pong muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang mga karamdaman na bibigatan sa kanyang karamdaman ngayong gabing ito. In the name of Jesus, I declare healing right now upon your body. And I rebuke sickness and disease tonight. In Jesus' name, leave that body. Healing flow. In the name of Jesus. Lord, I speak for prosperity tonight. Ibuhos mo po, Panginoon, ang pagpapala mo sapat sa kanyang pangangailangan, Panginoon. Ngayong gabing ito, bigyan mo po ng kapayapaan ng mga naguguluhan. Bigyan mo po, Panginoon, nakapangingahan sa iyong presensya ang mga hirap na, Panginoon. Lord, I speak for direction, God, right now. Sa mga naliligaw, Lord, I speak, God, for a clear direction sa kanyang buhay. Lord, I speak for vision, Lord. I pray, bigyan mo po siya ng pangitain, Lord, na maglilid sa kanyang buhay. Paghilumin mo po ang mga sugat, Panginoon, ngayong oras na ito. Sugat na dulot ng pagresolba sa sarili naming kapamaraanan. Sugat na dulot, Panginoon, sa aming kapangahasan. Tawarin mo po kami. Pagalingin mo po kami, Panginoon. At naniniwala kami, sapat ang iyong grasya para sa aming sitwasyon. Salamat po, Panginoon. At ngayong gabing ito, kapatid, lalabas tayo, nagtitiwala kay Lord. Dalangin natin sa Panginoon. Patuloy niyang bigyan tayo ng banal na takot. At ngayong gabing ito, sambahin natin ng Panginoon.